is a light unto our feet and a guide unto our path. Ladies and gentlemen, pastors, members, and visitors of Jesus the Anointed One Church Cainta, Tayo po muna mag-pray. Father God, sa umagang ito, Panginoon, inaamin po namin na kami, Lord God, ay makasalanan. Kami, Panginoon, ay marumi sa iyong harapan. Ngunit maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami minaging dapat mo na humarap sa iyo. Nilinis kami ng iyong dugo at sa pagkamatay mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, kami, Lord God, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, ikaw ang manguna as I preach, dalangin ko, Lord God, na ikaw ang makita, itago ako sa iyong banal na likuran at ang iyong sasabihin, Panginoon, ay malagay sa puso ng bawat isa. Salamat aking Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong upo. Ayan. Pwede po bang tignan po muna natin ang ating mga katabi? Sabi mo, kapatid, mahal na mahal kita sa Panginoon. Ayan. Sa kabila naman, sabihin mo, kapatid, masayang masaya ako na nakita kita. Ayan. Totoo bang masaya tayo? Amen. Okay. Simulan ko po ang aking ang ibabahagi sa John chapter 5 verse 28. Juan 5:28. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Amen? Nakita po natin kanina yung video. Yun na po yung, kung nagbabasa po kayo ng Bible, lahat po yun ay biblical. Mga senyales ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ayan, yan po yung mga sign ng muling pagbalik ng ating Panginoon. There is destination for all. Lahat po tayo ay may destination. Minsan ba, sa buhay po natin, na itanong ba natin sa ating mga sarili, pag ako'y namatay, saan ba ang aking tungo? Amen po ba? Ganon din po sa ating mga magulang na alam natin talagang sila'y may edad na. Pag sila'y nawala, saan kaya ang kanilang tungo? Naitanong po ba natin iyon? Because there is destination for all. Huwag po nating babasta-bastahin. Bigyan ko lang po ng konting insight. Tandaan po natin, we have five senses. Yung pong nakakalasa, yun pong sa pakiramdam, yun pong nakakarinig, nakakakita. Meron po tayong 5 senses. Iniisip po ng iba, okay lang pag namatay naman na ako, tapos na ang lahat, nagkakamali po tayo. Pag po ang tao ang namatay, katawan lang po niyan, itong katawan. Sabi nga ni Pastor last week, ito pong katawan natin, kaha lang. Pero meron itong laman, parang sigarilyo. Kaha ng sigarilyo, tapos may sigarilyo sa loob. Yung sigarilyo, yun ang nakakamatay, hindi yung kaha. Tama po. Okay. Ang katawan po ng tao ay kaha lang. At kapag namatay, yan pong katawan na yan ay babalik kung saan siya nanggaling. Sa lupa. Okay po. Kaya po tayo ay mga inililibing. Tama po. Ngayon, yung kaluluwa kung saan nakakaramdam po. Yung pong nakakaramdam, pag kinurot mo yung katabi mo, makakaramdam yan. Ouch! Ang nasasaktan po dyan, hindi ang katawan, kundi ang kaluluwa. Okay, wala pong patay na kapag kinurot mo, may sumagot na, aray ko. Diba? Meron po ba diyang nakaburol pag sinabihan mong pangit mo, sasagot siya, pangit ka din. Wala, diba? Bakit? Wala na kasing pakiramdam ang katawan. Pero ang kaluluwa, aalis yan sa katawan. Ang tanong, saan punta ng kaluluwa mo? There is destination for all. And there is reviewing of life pagharap natin sa Lord. Meron pong reviewing of life pagharap natin sa Lord. Pagharap po natin kay God, itatanong niya. Or, nakalagay po sa aklat ng buhay, nakalagay po doon sa libro sa langit, ang mga bagay na nagawa mo. Huwag mong sasabihin na, ginawa mo yan sa secret place. Alam ng Diyos yan. Kahit nasa loob ka ng cabinet, kita ng Diyos ang ginagawa mo.
there is reviewing of life pagharap natin sa Lord. Amen po. Mula pagkabata, walang natatago na hindi malalaman. Mula nung ikaw ay magkaroon ng isip at ikaw ay nabuhay sa mundong ito, lahat ng kasalanan o kabutihang ginawa mo, recorded yan. Up until now. Recorded. Wala kahit na isa. Like halimbawa, inisip mo lang naman sana madapa siya. Recorded yun. O halimbawa, sinabi mo na gusto ko naman tulungan, wala lang talaga akong maitulong. Recorded yun. Kapatid, lahat ng ginagawa mo, recorded. Lahat ng ginawa mo, recorded. There is reviewing of life pagharap mo sa Lord. Ang tanong, makakatingin kaya tayo ng diretso sa Lord pag ni-review ang ating buhay? Amen po? Matthew 10:26. Okay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago ang di malalantad at walang nalilihim ang di nabubunyag. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Nagpapaalala ang Diyos na tayo ay magbago, humingi ng tawad at tumalikod sa ating mga kasalanan. End time is coming very soon. Malapit na po. At napakarami na po ng senyales ng pagdating po ng ating Panginoon. Huwag na po natin itong basta-bastahin. Maniwala po kayo. Mas damihan po natin ang record ng mabuting gawa kesa sa record po ng masamang gawa. Kapag dumating si Jesus, He will judge everyone. Sabi nung iba, sus, dati pa naman yung sinasabi. Lagi ko na lang yan naririnig, pero bakit hanggang ngayon wala pa? Hanggang ngayon, hindi pa. Diba? Minsan, lakas na loob nating sabihin nyo, para bang ready na tayo. Amen po ba? Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, nakabisado ng primary girls. Primary girls. Ayan, 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay di nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang magsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen po? Kung palagay mo ikaw ay nagbago na, maayos ka na, kung palagay mo talagang servant ka na ni God, manatili ka na dyan, kapatid. Alam mo kung bakit? Iniintay pa niya na magbago ang kapatid mo. Iniintay pa ng Diyos na magbago ang mga magulang mo. Iniintay pa ng Diyos na magbago ang asawa mo. Amen po ba? Kaya dapat din naman po talaga ipagpasalamat natin sa Lord na, thank you Lord. At na binibigyan mo pa kami ng chance. Kasi may mga pagkakataon po, talagang tinatamad tayong mag-share. May mga pagkakataon po na tayo ay walang ganang mag-share. Or may mga pagkakataon na nakakalimutan natin na any moment of this time darating ang Lord. Buti na lang, nagpipigil pa ang ating Panginoon. Amen po? Ngunit tandaan natin, wala pang di nakakaalam ng mga bagay na ating ginawa na hindi nakarecord sa langit. Tanging ang mga senyales ang makapagsasabing napakalapit na ng pagdating ng ating Panginoon. At ang title po, ang title po ng aking ituturo ay, Handa ka na ba? Yan. Pwede ba sabi mo sa katabi mo, with a smile, handa ka na ba? Wag, mali yung isa. Sabi nung isa, handa ka na ba? Kakatakot naman. Diba? Sabi mo lang, handa ka na ba? Ayan. Kapag dumating si Lord, He will judge everyone. Lahat po tayo ay hahatulan. Uulitin ko ang tanong, handa na po ba tayo? We should be ready for the Lord's return. Luke 12:35-40, maging handa kayong lagi
at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan, tulad kayo ng mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buwat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan nyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at magpagsisilbihan. 38, mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon. Maging sa hating gabi o madaling araw, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay, sabi nung nagpatotoo kanina, kung anong oras darating ang magnanakaw, di sana'y hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Inunahan ako ni Mama sa testimony. Ayan, yun nga po. May kinalaman ito dun sa aking binasa. Kami nga po talaga'y napasok ng magnanakaw. At bago po makapasok ang magnanakaw na iyon, mayroon na pong senyales. Meron na pong mga sign. Binigyan na po kami ng sign. Katulad po ito ng sign ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi, ang pagdating daw ng Diyos ay parang isang magnanakaw. Hindi natin nalalaman. Hindi tayo nakahanda. Amen po? Pero dahil napakabuti ng Diyos, nagbibigay siya ng senyales para tayo ay maghanda. Kami po nun ay may senyales na. Okay ka lang, maybe. Ayan. May senyales na po tayo. Ay, kami pala. Bago po kasi yung kami nakawan, meron na po nakapagsabi kay Brother Cyrus na sabi, bro, alam mo may nakita ko dyan kagabi. Merong nagbubukas nung inyong padlock. Kaya lang natakot nga ako dahil nung makita niya ako, akala ko sasaktan niya ako. At yun, siguro dahil nakita siya umalis. So sinabihan na si Cyrus na may nagtatangka. Tama po ba? May senyales na. Ngayon nag-usap-usap kami nila Pastora Marie, kami nila Mama, bilihan nyo ng padlock, ganyan. At sa madalit salita, napag-usapan lang pero hindi napaghandaan. Hindi nga kami nakabili ng padlock na bago, hindi namin siya napaghandaan. Napag-usapan lang, nakalimutan namin sa madalit salita. At hanggang sa si Mama nga ay natutulog, nakaramdam na nga siya ng may pumapasok. Siyempre, hindi naman namin akalain, katulad nating mga Kristiyano, hindi naman natin akalain, darating na pala, rapture na pala maya-maya. Hindi po natin alam. Okay? Hindi namin akalain na siyempre nakita siya, iniisip namin na hindi na yun babalik kasi napansin siya. Tama. Yung pala, babalik din siya agad. At yun din kasunod na gabi. Ang galing talaga magnanakaw na yun. Ayan. Eksakto kasi. Sakto sa tuturo ko. Binigyan ako ng testimony ni Lord. Ayan. Dahil nga doon, nakapasok itong si magnanakaw. Nagpataka na yung mga gamit na inakalang daga daw, inakala na hanggang sa maya-maya naramdaman ni Mama na meron na nga talagang naglalakad. At nung silipin niya, nagsimula na siyang mangatog. Ang katog na siya. Hindi siya makakyat sa hagdan. Kaya bago siya nakaakyat ng hagdan, nalaman na magnanakaw na nakita siya at nakatakas ito. Sa madalit salita, nanakawan kami ng coins. Inubos siya lalagyan na namin ng coins. Nakakatuwa, Nakakatuwa sa ngayon, pero pag sa Lord yan at na-rapture, nakakaiyak. 'Di ba? Ano ibig sabihin dito? Kapag po tayo ay hindi nakahanda, para yung sa magnanakaw, mananakawan tayo. At ang nakakatakot dito mga kapatid, this is not just a joke. Kapag naiwanan po tayo sa rapture ng Panginoon, ang rapture para po sa mga bago, ito po yung pagdating ng panahon, dadagitin ng Diyos ang sa Kanya. Sometimes po mag-search po rin kayo sa YouTube para po maging aware kayo na hindi po talaga, hindi ako nagjo-joke. At magbasa din po kayo ng Biblia. Ang rapture po, ang pagdating po ng Panginoon ay parang isang kisap mata. Magkisap mata nga po tayo, sabay-sabay, isa lang. 1, 2, 3, go. Nagkisap mata ba kayo? Hindi ko kayo nakita Kisap mata. Sa isang ganun lang daw po, sa isang kisap mata, tapos agad ang rapture. Ano ibig sabihin nun? Pag kisap ng mata ko, wala na sila Eugene, wala na ang lahat. Pati rin ako, wala na din. Kasi baka lahat kayo wala, tapos ako naiwan. Hindi. Ayaw mag-sample ng ganun. Diba? Sa isang kisap mata na wala tayong lahat dito.
ibig sabihin, dinagit na tayo ng Panginoon. Ang nakakatakot dyan, sa isang kisap mata, nandyan ka pa rin at nagulat ka nasa ng mga kasama mo. Hindi po to fairy tales, ha? Hindi po to, gawa-gawa mo lang yan, sister baby. Sis, totoo ba yan? Hindi po. Totoo po ito. At kailangan po tayong lahat ay nakahanda. Amen po? Aminin po natin, may mga pagkakataon po talaga na minsan nag-aalala rin tayo sa ating buhay spiritual. Pero ang tanging masasabi ko lang, kapatid, maghanda tayo. Paghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoon. O sige, twist natin. Paghandaan natin ang pagharap mo sa Diyos. Tulad po ng lagi kong sinasabi, hindi po porke malakas, hindi po porke malusog, ang buhay mo ay ine-estimate mo na, ay, ang buhay ko hanggang 70, 80, 90. Pagdating ko ng 80, saka ako magsiserve kay Lord, para may 10 years pa akong magsiserve sa Kanya. Kapatid, di ka nakakasigurado. Hindi tayo lahat nakakasigurado kung ang desisyon ng Diyos ay mabuhay pa tayo bukas. Pero iba na ang ready. Amen po ba? Alamin po natin para po tayo ay maging ready. Kailangan po maunawaan natin kung paano. Gusto niyo bang malaman kung paano tayo maging ready? Pwede po ba sabihin mo sa katabi mo, gusto mo bang malaman? Ayan. Kung meron po sumagot na ayaw, pwede na pong tumayo, tapos uwi na po. Ayan. Siyempre po, gusto nating malaman. Siyempre po, mahirap naman na gawin ang bagay kung hindi naman po natin alam. Paano po tayo maghahanda? Okay. Para po tayo maging handa, number 1. Number 1, He must be our master. Kapatid, para po tayo maging handa, gawin po nating master ang Diyos sa buhay natin. When we say master, ano po ba ibig sabihin ng master? Sardines? Master sardines. Salamat po sa 10 tumawa. Ayan. Master. Pag binanggit mo yung salitang master, ito po yung masusunod. Siya po yung nagro-rule at ikaw ay sumusunod sa kanya. Naririnig ko po kasi yung master sa yung kung fu fighting. Ha! 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 Di ba yun yan? Yun, di ba? Yung master, may master doon, di ba? Yung nagtuturo ng kung fu. Ayan. So, pag sinabi po kasing master, siya po yung masusunod sa buhay natin. Marami po ang mga Kristiyano nagsasabi na tinanggap ko ang Panginoon bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Ngunit hanggang doon lamang, ako pa rin ang masusunod sa buhay ko. Amen po ba? Kapag po tinanggap natin si Lord as our master, siya po dapat ang nagro-rule over us. Siya po dapat ang nasusunod. Amen po? Ang tanong mga kapatid, sino po ang nasusunod sa buhay natin? Meron pong 2 master sa mundong ito. Master ng world na ito, kung saan ang ipagagawa niya sa iyo, lahat ng bagay na may kinalaman sa mundong ito, ipagagawa niya sa iyo. Magpakaubos ka ng oras sa trabaho, magpakaubos ka ng oras sa panonood ng TV, sa pakikinig ng radyo, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan mo, sa pakikipagbarkada. Ubusin mo ang oras mo sa lahat ng bagay na magpapasaya sa mundong ito sa buhay mo. Which is si Satan ang may-ari ng mundong ito. At ang isa naman po na master ay si Lord. Kung saan ang mga ginagawa mo sa buhay mo ay may kinalaman sa paglilingkod mo kay Lord. Kung kukomputin po natin ang isang buong araw natin, makikita po ba natin na mas marami tayong oras na ibinigay kay Lord kesa sa sarili natin o sa mundong ito? Paano yan? Kasi naman, syempre kami nagtatrabaho. Syempre, kailangan naman namin pakainin yung aming pamilya. Syempre, kailangan naman namin ganto. Kaya naman, nauubos yung oras namin sa trabaho, sa ganto. Pero kapatid, hindi po yun excuse. Naalala ko si Sister Marie tuwing nagpa-primary. Ang lagi po niyang tinetestify, kapag po siya ay nasa trabaho,
sinishare niya yung mga co-teachers niya. Sinisharean po niya yung mga estudyante niya. So, ibig sabihin, kahit nagtatrabaho siya, nagagawa pa rin niya ang pinagagawa ng master. Tama. Which is to share the word of God. Si Ate Lina, sa kanyang hanap buhay, nagtatrabaho rin siya. Sa paanong paraan niya nagagawa ang pinagagawa ng master? Yung kanyang mga tao sa opisina, dinadala niya sa gawain ng Panginoon. Naalala ko may plano siya na isama yung mga yon sa outing natin, sa outdoor natin. Lalo na nung nalaman niya na merong magtuturo, yung nagturo ng ating anniversary, na taga-Dagupan, si Rev Cleo. Para ikaw ay isang amo, dalahin mo yung mga tao mo para makarinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, alam niya ang pinagagawa ng master. So, ganun din po tayo. Kung estudyante ka, kung nagtatrabaho ka, marami kang nakakasalamuhang tao. Kesa kung ano-ano ang pagkwentuhan, ang ikwento mo si Lord. At dahil doon, nagagawa mo ang pinagagawa ng master. Ang tanong, who is your master? Malalaman mo kung handa ka na sa pagdating ng Diyos, dapat alam mo kung sino ang master mo. Amen? Okay, next po. Ayan, wait lang po. Sabi dito, who is your master? Malalaman daw po natin kung sino ang master natin, kung sino po yung siniserve natin. Kung sino at ano ang pinag-uubusan natin ng panahon. 'Di ba? Alam niyo meron pong mga time talaga na na halimbawa kapag nag-iisa lang ako, hindi mapigilan ng isip ko na kumanta talaga sa Lord. Siguro dahil worshiper din ako. Pero, alam mo yon kapag in love ka kay God, sino po dito yung naranasan ng ma-in love? Ang daming youth Kamusta na yung mga may asawa? Di na po ba kayo na in love? Ulitin ko po tanong, sino po dito ang naranasang ma-in love? Ayan, kung meron po ditong mag-asawa, tingnan mo nga yung kapartner mo. Sige na, tingnan. At sabihin mo sa partner mo, I love you. Ayan. Yung magka-partner lang, yung kasal. Huwag kayong makisali. Yung magka-partner lang, oo, yung mag-asawa lang. Sabi nung isang youth, ang layo, sabi niya, hindi kasali yung youth. Huwag muna kayo. Yung mga partner lang yung mag-asawa. Ulit nga po yung mag-asawa. Gusto makita si Nanay Aida tsaka si tatay mo. Ay, alam mo nung nasa La Union kami, lahat kami tinitignan namin sila. Kasi nag-uusap silang dalawa lang, parang walang kasama. Para bang nagde-date lang silang dalawa. 'Di ba? Parang ang sweet naman ito. Yan nga. Ay, naisip ko tuloy kami ni Cyrus nagtinginan, kung tayo'y matanda na, sana tulad tayo nila Tay Moore. Diba? Kailangan in love din tayo. Ayan. Kung alam mo kung paano ang pakiramdam ng in love, di ba pag in love ka doon sa isang tao, siya yung lagi mong naiisip. Minsan nga, naghuhugas ka ng plato, tapos naiisip mo, nginingiti ako, diba? Pag in love ka, diba naiisip mo, pagka naiisip mo yung tao na in love ka, pag nagsasampay ka, yung ngiti mo talagang ngiting tagumpay. Diba? Sobrang nakaka-in love. Amen? So, ang tanong, kanino ka ba in love? Sinong master ang in love ka? Naalala ko lang, nung nag-search ako, bigla kong nadaanan ko yung picture or yung video ng hawig sa langit. Tapos nakita ko doon yung kalsada, gold. Nakita ko yung papasok sa langit, napakaganda. Parang may hawig sa Lereo.
Salereo. Encantadia. Aba yun. Parang may hawig. Ang ganda kasi ng pagkakaayos. Ang ganda mga bulaklak. Ang ganda talaga as in. Tapos sabi sa akin ni Jokas, Mami, pag nandyan ba sa langit, may pagkain ba? Sabi ko, Nak, oo naman. Sabi niya, yes. Sabi niya ganon. Lahat ng kailangan mo nandyan na. Lahat ng wala sa mundong ito na hinahanap ng puso mo, nandun na. Amen po ba? Sino pong gustong makasama ang ating master? Number 2, to be ready, we must be His servant. Ayan. But of course, paano niya tayo kukunin kung hindi ka naman niya servant? Sa rapture, o pag ikaw ay namatay, paano niya ikaw kukunin kung hindi ka naman niya servant? Sabi niya, you are not my servant, you are the servant of the world. Diba? Bakit? Dahil nung nasa mundo ka, wala kang ginawa kundi pasiyahin ang sarili mo. Wala kang ginawa kundi paglingkuran ng mundo. You are not my servant. Never nga kitang nakita na totoong nag-serve kay Lord, which is praying with your own. Hindi nga kita nakitang nagbasa ng Biblia. Hindi nga kita nakita na nag-share ng Word of God. Hindi mo nga ako inisip. Wala kang ginawa kundi isipin kung paano ka mabubuhay lang sa mundo. Kapatid, again, tingnan nyo ang aircon. Ang aircon na yan, nilikha para magbigay ng lamig. Pero kung init na ang lumalabas dyan, itatapon na yan kasi wala nang pakinabang. Tama? Tayong tao nilikha para paglingkuran ng Diyos. Kung hindi ka maglilingkod, wala ka ng halaga sa Diyos. Amen po ba? Minsan kasi sa totoo lang, dati dumating din po to sa buhay ko na natatakot ako, sabi ko, ayoko talaga mag-focus na mag-serve kay Lord. Kasi paano naman yung mga anak ko mag-aaral kaya yan? Gusto ko naman mapag-aral talaga sila sa magandang school. Gusto ko naman yung mga anak ko, maibigay ko yung pangangailangan nila. Ayoko mag-full-time sa pag-serve kay Lord kasi feeling ko talaga, hindi ko maiibigay dahil hindi ako makakapagtrabaho. Yun ang inisip ko nung una. Pero pinatunayan ng Diyos sa buhay namin. Sa biyaya po ng Diyos, wala naman po talaga kaming pinagkukunan. At salamat sa Lord dahil talagang nagpo-provide siya. Salamat sa Panginoon dahil kapag ikaw ay naglingkod sa Lord, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Ilan na po dito yung nakita ko na talagang all out. Nagsiserve siya kay Lord, hindi naman talaga nagpapabaya ang Diyos sa buhay nila. Isa pong malaking patuto talaga yung buhay ni Pastor. Kasi kapatid ko siya eh. Alam ko talaga yung buhay niya nung wala siya kay Lord. Alam ko nung naging Jonah yan. Nung sinabi ni Rev Ito na siya ay magpapastor. Pero ayaw niya, takbo yan ng takbo. Ayoko po. Hanggang nasa Batangas kami, lumuwas na ng Maynila, matakasan lang si Rev Ito. Parang si Lord. Sabi ni Lord kay Jonah, pumunta ka ng Ninive. Ayaw ni Jonah. Tumakas si Jonah. 'Di ba? Kaya nga kinain ng malaking isda. Amen? So, si Pastor ganun din po. Takas siya ng takas. At sa pagtakas niya ng pagtakas, kahit na anong trabaho na pasukin niya, kahit maganda ang posisyon niya, hindi siya masaya. Bakit? Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya, talagang sa Kanya ka. At sabi nga, nung nag-D-group kami nila Steph, sabi ni Steph, ang natutunan ko po, Mommy Baby, kapag kay Lord ka na, wala ka ng kawala. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, wala na yung kawala. Ayan. Okay, naalala ko po yung katulong namin. Meron po ako kasing naging katulong sa Batangas. Napakabait niya. Napakabait, napakasipag. Balikan ko lang yung sa pagiging master. Naalala ko yung katulong namin na yon, sa number 1 balik tayo. Ano ba yung number 1 natin? Yung pagiging master. Ayan. Yung katulong namin na yon, alam niya na ako yung amo niya. Ako yung master niya. Pero sila mama, mabait siya kila mama. Kita nga ni mama na napakasipag. Kaisa-isang naging katulong ko talaga na may kusa, masipag, napakabait. Ayan. Pero, ang nakaka-bless, ang nakakatuwa, alam niya kung sino talaga yung master niya. Bakit? Paggising ko sa umaga, naka-ready na talaga yung aking breakfast.
Naka-ready yung towel ko pag liligo ako. Talagang talagang yung pag-alam niya, kung sino talaga yung master niya, ganun na lang. Kaya, sabi ko, nakakatuwa, wala din. nakakatuwa yung katulong namin na yon. Kasi alam niya kung sino talaga ang pagsisilbihan niya. Tayo pong mga Kristiyano, ganun din. Dapat po alam natin kung sino po. Praise. Wala din. Okay lang, may megaphone naman akong built-in. Yun ang aking advantage sa ibang speaker. Ayan. Alam nung katulong namin kung sino yung master niya, kaya alam niya kung sino yung talagang bibigyan niya ng extra effort para pagsilbihan. Tama? Amen. So, ganun po ako. Ganun po yung katulong namin na yon. Okay, talon po tayo sa number 2. Doon po sa number 2, tuwing to be ready, we must be His servant. Yung pong katulong ko na yon, napakasipag niya. Hanggang sa sinasabi ko sa kanya, tama na te, huwag ka nang linis ng linis, magpahinga ka naman. Sobra ka nang napapagod niyan, wala ka nang katigil-tigil, dire-diretso. Ang sagot niya sa akin, okay lang po, kaya naman po talaga ako namasukan para po talaga magtrabaho. At ito po talaga ang trabaho ko. Ano yung nakita ko doon? Nakaka-bless ang katulad niya dahil alam niya na servant siya, wala siyang karapatang magreklamo. Amen? Dahil alam niya na servant siya, alam niya kung ano yung kanyang gagawin. Ngayon, if we know that we are servant of God, wala na po tayong reklamo. Kapag alam mo na servant ka ni God, alam mo kung ano yung gagawin mo para sa Kanya. Mahirap po yung suntok sa buwan. Bahala na. Gusto kaya ni Lord tong ginagawa kong to? Sige, gagawin ko na lang. Gusto kaya niya to? Sige, gagawin ko na lang. Yun po ang mahirap sa maraming tao ngayon. Hindi nila alam kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Kapatid, alamin mo kung ano ang gusto ng master mo. Alamin mo kung ano ang pinagagawa ng master mo. Kasi kung halimbawa nanghuhula ka lang, pwede na to. Okay na to. Parang yung kay Cain at kay Abel, nung nag-offer sila. Yung isa, pwede na to. Yung isa, ay hindi, kailangan yung mas the best pa rito. Ang Panginoon, di ba, halimbawa, magbibigay tayo ng regalo sa mga importanteng tao. Sino ba yung nakikita mo sa buhay mo na talagang, halimbawa, kay Duterte na lang, mabibigyan ka ng chance na humarap sa kanya at magbibigay ka ng regalo. Bibili ka ba ng regalo na galing lang sa palengke? Kung dadalhin mo sa ating presidente. Hindi, di ba? Siguradong maghahanap ka ng the best para sa kanya. Hahalughugin mo ang buong kainta. Makahanap ka lang ng the best gift para sa presidente. And this is my question. Sa ating po bang pagsiserve kay Lord, nagawa po ba natin yung best? Yung best po natin, na ibigay po ba natin? Pag po tayo may pinapagawa sa atin si pastor, pag nakaharap si pastor, kailangan galingan natin. Pag talikod ni pastor, wala na. 'Di ba? May pinagagawa sa'yo, naka-assign ka sa ganitong bagay. Gagawin mo lang siya pag nakaharap na at nakikita ka. Pero yung katulong kong yon, ang nakakatuwa sa kanya, habang nandun ako sa aking furniture, siya'y linis ng linis. Kaya pagbalik ko, nadadatnang ko siyang maayos. Nadadatnang kong maganda ang ayos ng aming bahay. May pagkain. Ang sarap uwian. Amen po ba? Ang tanong, handa na po ba tayo? Masasabi mo ba sa sarili mo that you are God's servant? Masasabi mo ba na ikaw ay talagang lingkod ng Diyos? Masasabi ba natin sa ating mga sarili na, Lord, I am your servant? And if you are God's servant, masayang-masaya ka na naglilingkod sa Kanya. Sino po dito yung pagka nag-Bible study, pag nakita niyang marami talaga, sobrang blessed? Sino naman po dito yung nagba-Bible study, pag nakakita ng isang tao lang, sobrang blessed pa rin? Di ba? Meron ka ngang 100 na kaharap, wala namang kahit isa diyang totoong tumanggap, doon ka na sa nag-iisa, totoo namang tinanggap. Amen?
So ano ibig sabihin? Hindi ko naman sinabing gustuhin nyo isa lang. Baka naman ma-misinterpret nyo ako. Hindi ko naman sinasabi na, mas maganda daw kung isa lang. Hindi naman yun. Ang ibig ko lang sabihin, kahit isa o 10 o 100 ang kaharap mo sa pag-share ng Word of God, parehas pa rin ang intensity ng fire ng pagtuturo mo. Amen po ba? Hindi pwedeng kapag isa lang ang tinuturuan mo. Alam mo, kapatid, tanggapin mo ang Diyos kapag Pero kapag 10 na yan, 100, kapatid, tanggapin nyo ang Diyos. Magkaiba. Diba? Pareho namang may kaluluwa yun eh. Pagka may tumanggap na isa, libu-libong anghel na ang nagpapalakpakan. Mag-serve po tayo with gladness sa ating mga puso. Okay po? Paglabas po natin dito mamaya, isipin mo na, ready ba ako sa pagdating ng Diyos? Kapatid, tandaan nyo ha, pwedeng ang pagdating ng Diyos mamaya, ngayon na mismo, o pwedeng bukas. Sayang, di ko napadownload yung video na Yung napanood nyo ba yung nagpipreach na pastor? Nung nagpipreach siya, tinatakel nila yung about rapture. Sinabi niya, maghanda kayo ngayon. Biglang kumulog na malakas. Pagkulog, nawala na ang mga tao. May naiwan na lang 4 yata. Pati yung pastor nawala. Yung Bible nalaglag na. Ano ibig sabihin doon na rapture na? Huwag mong sabihin na hindi pa yan. Kasi pag yan ang sinabi mo, hindi ka nga magre-ready. Gawin po nating master ang ating Panginoon to be ready. And to be ready, we must be His servant. Sino ang pinaglilingkuran mo? Ang Diyos nga ba? Gawin mo ang pagsiserve mo bilang paghahanda sa pagbalik ng ating Master. Kailan pa natin ibibigay kay Lord ang ating buhay? Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo kapag ba huli na ang lahat? Wala na. 'Di ba? Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin? Yung iba sinasabi nila, bata pa naman ako. Yung mga matatanda na nakakilala na kay Lord, sinasabi nila, sana nakilala ko si Lord noon pa, nung malinaw pa ang mata kong magbasa ng Biblia, nung malakas pa ang tuhod ko para mag-share at lumabas, yung malakas pa ang kamay ko para sa pag-worship, naiitaas ko yung kamay ko. Ngayong malakas ka pa, kapatid, ngayong malakas pa tayo, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo pagbahuli na ang lahat? Meron pa po tayong pagkakataon. Sabi nga kanina, napasok kami ng magnanakaw, meron ng senyales. Pero hinilimot namin, hindi namin pinaghandaan. Pinakita na po kanina sa video ang mga senyales na nakasulat mismo sa Biblia na ang Diyos ay parating na. At habang naririnig mo ito, wala ka nang isusumbat sa Diyos na hindi kanya pinaalalahanan. The moment na narinig mo ito, may sinasabi ngayon ng Diyos sa'yo, kapatid, maghanda ka na. Any moment, darating ang Diyos. At kung sakali man na sinasabi ng isip mong hindi darating, any moment, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay mo. At pag kinuha ng Diyos ang buhay mo, handa ka na ba? Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa ating Panginoon? Number 3, and last, to be ready, we must live in expectation of His return. Sabi po sa Luke 12:37, mapalad ang aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibisya at pauupuin sila, ipag-aanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Kapag alam nating darating na ang hinihintay natin, tayo'y talagang handang-handa. Pansinin nyo yung mga tao na may cancer, na meron taning ang buhay nila. O, sasabihin ng doktor, 2 linggo na lang ang buhay mo, o 3 linggo na lang ang buhay mo. Wala yang gagawin kundi magpakabuti, maghanda sa kanyang pagkamatay. Amen po ba? Kapag alam po natin na darating ang Panginoon, maghahanda tayo. Kaya sabi sa number 3, to be ready, we must live in expectation of His return. Kailangan laging sinasabi ng utak mo, any moment darating ang Diyos. Pag yan ay binabanggit ng utak mo,
pag binabanggit yan ng isip mo, hindi mo makakalimutan, lagi kang maghahanda. Hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung mga walang kwentang bagay, yung maliliit na bagay. Like halimbawa, servant ka ni God, alam naman nating lahat na tayo talagang dadanas ng lahat ng pagsubok. Amen po ba? Kung mapapansin nyo ang buhay ng mga unang mga disipulo, ng mga unang mga Kristiyano, ang higpit ng dinanas nila, maipaglaban lang nilang kanilang pananampalataya. Nandiyan pinapako sila ng pabaliktad. Nandiyan yung pinaka-latest na nakita natin na pinatay ng ISIS. Diba? Ilang mga tao yon na pinatay ng ISIS kasi nalamang sila yung mga Kristiyano. Pero tayo, hindi pa tayo umaabot sa pinuputulang ka ng daliri, ipaglaban mo lang si Lord. Hindi pa. Wala pang ganon. Amen po ba? Kailangan po tayong mabuhay as if lagi nating iniisip na any moment, pwedeng mamaya darating ang Diyos. Kapag ganun ang iniisip mo, hindi ka na magbibigay ng chance para sa mga walang kwentang bagay. Kung ikaw ay leader ng church na ito, at may mga bagay na naririnig ka, halimbawa lang, huwag mo nang bigyan ng chance yun. O kahit tayo, na mga servant ni God, kung may mga taong nagsasalita laban sa atin, wag mo nang ilagay sa puso mo at dibdibin pa. At magagalit ka rin. Kasi baka mamaya habang galit ka, dumating ang Lord, baka maiwanan ka pa. Amen po ba? Kung meron kang something sa mga kapatid mo o sa mga tao na bit-bit ng puso mo, palayain mo na yan. Paalisin mo na. Kung meron kang question, kung bakit nangyayari yan sa buhay mo at nagiging resulta ng panlalamig mo, kapatid, palayain mo na yan. Alisin mo na. Ikaw lang ang magdidesisyon. Alam mo kung bakit? Baka abutin ka ng Diyos sa ganyang kalagayan. Kung sa palagay mo, yung ginagawa mo ngayon at yung habit mo na ginagawa, kung meron mang nagbibisyo pa, kung meron mang mga bagay na ginagawa mong alam mong hindi kalooban ng Diyos, isipin mo, baka mamaya dumating na ang Diyos, maiwanan ka pa, palayain mo na. Alisin mo na. Kung sa palagay mo ang kalagayan mo ngayon ay hindi kalooban ng Diyos, ayusin mo na. Huwag ka nang mag-intay. Huwag ka nang magwalang bahala. Huwag mo nang isipin na hindi pa naman darating. Live a life as if si Lord darating na mamaya. At kapag natanim yan sa isip mo na maaaring mahusgahan at mahatulan ka ng Diyos dahil sa iyong kalagayan, babaguhin na natin. Para maging handa ka, kapatid, be God's your master. Hayaan mong siya na ang manguna sa buhay mo. Pakinggan mo siya. This is my testimony. Nung sumunod kami sa Lord, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nung kami all out, ang asawa ko tumutugtog, ako na andito nagsiserve din kay Lord, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Huwag kang matakot. Walang anak ng Diyos na pinabayaan. Tulad nung aking katulong, dahil naging tapat siya, she know me as her master. Nag-serve siya sa akin. Dito sa lupa dahil nga katulong ko siya. Dahil gano'n ang ginawa niya, at natutuwa ako sa kanya, binigyan ko siya ng higit pa dun sa kanyang sahod. Kung ako tao lang, nagbibigay sa Diyos sa tao ng bonus, lalo na si Lord. Kapag nakita kanyang tapat na naglilingkod sa kanya, aayusin niya ang matagal at magulo mo ng buhay. Kapag nakita ng Lord na totoo na gusto mong magbago at gusto mong maging handa, ibibigay ng Diyos ang lahat ng hinihingi mo. Saan ka ba nagsasuffer? Ano bang problema mo ngayon? Ano bang mga bagay ang gusto mong maayos na hirap kang ayusin? Lumapit ka sa Diyos. Aayusin niya yan. Tutulungan ka niya. Mababago ang pananaw mo. Ang kaligayahan mo ay hindi na katulad ng kaligayahan ng mundo. Kaya naman mga kapatid, ang Diyos ay nagpapaalala na sa inyo. The moment na narinig mo ang salitang ito, nagbibigay na ng paalala sa iyo si Lord.
Tulad nung lalaking nagsabi sa amin, meron pong nagbabantang pumasok sa tindahan ninyo. Sinasabi rin ng Lord sa iyo to, maaari na akong dumating. Malapit na, maaaring mamaya, bukas, o maaaring ngayon din mismo. Maghanda ka para hindi ka manakawan. Tayo po lahat ay tumayo. Sa ating pong pagtayo, please close your eyes. Everyone, please, everyone, close your eyes. At sa ating pong pagpikit, huwag po nating hayaan na maiwanan pa tayo. Mga kapatid, hell is real. Totoo ang impyerno. Totoong totoo na kapag hindi ka nakasama ng Diyos, ito-torture ka sa impyerno. Huwag mo sabihin hindi mo mararamdaman yan kasi mamamatay ka na, kapatid. Katulad ng sinabi ko, katawan mo lang ang babalik sa lupa. Ngunit yang nakakaramdam na kaluluwa mo, yan ang ito-torture. Yan ang makakaramdam ng sakit kapag naiwanan ka. Tignan mo ngayon ang buhay mo. Sige, tignan mo ang buhay mo. In your life, totoo ba na si Lord ang naging master? Yan bang mga ginagawa mo, totoo bang alam mo na kalooban ng Diyos? Huwag na po nating bigyan ng daan pa yung mga bagay na pwedeng mag-defocus sa atin sa pag-iintay natin kay Lord. Mga tao na nagsasalita against you, bakit papansinin mo pa yun?